Rekta na tayo ngayon. Nako, may bagong pakulo po itong si Tuta Esculubukol, no? Na si One Bull University na ginawang bulagaan po. Itong Senado, no? Paano ba naman kasi nang tanungin siya ng media, ito po ang kanyang sagot, no? Pakinggan niyo po ang kanyang sagot. Talagang ginawang bulagaan talaga yung Senado, no? Ang hirap pagkatiwala po sa isang komedyan na ipamahala ang ating Pilipinas. Eh, wala, nakakatuwa lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership. Well, better ask them. Better ask them. O, tingnan mo, ginawang katuwaan yung problema. Alam mo ngayon, kanta, pwede mo namang gawin yan kung ang issue natin ngayon ay hindi critical. Alam mo naman ang issue ngayon eh. Ang issue ngayon talaga, sir, hindi naman para palitan ka eh. Sino ka ba para pag nasaan talagang palita? Ha? Hindi na talaga yun eh. Gusto ka lang nilang palitan kasi nga, diyan sa Senado, kayong dalawa ni Boy Tago, ha? Wala nagagawa sa investigasyon sa flood control. Yun na naman eh. Hindi naman sa corruption, hindi naman sa insertion eh. Bakit naman sila sa kalagitnaan na nag-iimbestiga ang administrasyon ng kuno ng investigasyon sa flood control, bakit sila mag-insert at magnanakaw? Hindi yan, sir. Kaya kanila papalitan kasi nga doon sa kabagalan ng investigasyon sa flood control. At nakikita nila, hindi nakikita pala, nararamdaman nila na sinasabi, tuta ka daw ni Romualdez. No? Kasi napaghahalataan, hindi mapatawag-patawag si Romualdez dyan. No? Ngayon, okay naman gawin niyo yan eh, yung ganyang bulagaan dyan sa Senado. No? Pero ang nakakatawa lang, sir, ha? Sa panahon pa na kung kailan seryoso ang tao, no? Katulad nila ni Bendalo, si Erwin, ha? Nung kayo, hindi kayo, ha? Halos lahat diyan na sinasabi na si Senator Marcoleta tutol sa ginagawa doon sa pagsabi sa China na maging mahinaon pakikipag-usap sa China. Anong ginawa niyo? Pinagtanggol niyo ba si Marcoleta? Hindi. Anong ginawa ni Erwin ngayon? Yun, nanawagan ng ceasefire. Di ba? Yun. Di ba? Yan sabi ko sa iyo, tapos niya sabihin, layas! Layas! Nanawagan ng ceasefire. Kakausapin ng Chinese Embassy. O, sino magaling? Sila na naman. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag kayong tama pala si Senator Marcoleta. Di ba? Seryoso siya. Ha? Tapos kayo, ganyan-ganyan lang ginagawa nyo. Di ba? Hindi tama pala si Senator Marcoleta na kailangan focus doon sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Ano ba yung nangyayari ngayon? Itong flood control. Pumapangalawa na lang yung China, yung WPS na yan. Di ba? Kailangan dyan pakikipag-usap ng maayos. Kayo, yan ba nakikita ng ibang bansa? Sa Pilipinas na nangyayari yan, mga kababayan. Yung ginawa nila, hindi biro po yun. May nag-post pa, ito pa, post ng isa. Tingnan mo ha. Tingnan mo post ng isa. Sandali, ito. Anong sabi niya? Hashtag power sharing. Isipin mo ha. Alam mo, ako napapaisip at napapaisip ang iba. Yung power sharing ni Tuta Esculubukol, ha? Ano yan, parang inuuto ata nila si Loren eh. Ha? Sorry ako lang yan ha. Bakit? Kasi baka ilabas yung Cabral Files. Ibig sabihin, mga kasama, may possible pa rin na talagang pinoprotektahan niya yung amo niya na Tuta, kaya tinatawag na Tuta Soto, 'di ba? Kasi nga yan ang hinala na inaiba. Pangalawa, bakit mo gagawin to? Wala lang, trip lang. Alam mo, sir, sa katawaan, sir, sa gitna, ito ha, matalino ka. Sabi mo, 5 times ka nang naging senador. Hindi kami naniniwala, sir, na sasabihin mo katawaan lang. Pag sinabi mo katawaan lang, sige, i-adapt ng maraming tao na bulagaan talaga yung Senado, ginagawa mong bulagaan. No? Ginagawa mong noontime show. Pero para sa aming mga matatalino, sir, na nag-iisip-isip ng tama, hindi yung katawaan na, dahilan mo lang yung katawaan. Maaari may nasa likod niyan kung ba't nyo ginagawa yan. Ha? Maaari hindi alam ni Senator Loren Legarda, mga matatalinong tao lang tulad namin ang nakaka-detect niyan. Yung kung saan mahal talaga ang taong bayan, di ba? Kasi umaasa sa inyo eh. Biruin mo, nanonood ng tao sa inyo, ha? Para magkaroon ng bang liderato diyan o mapalitan ka ba? Na sana mapalitan ka daw, di ba? Tapos gagawin yung comedy diyan, di ba? Na yung katawaan lang, ha? Katawaan lang 'yon, di ba? Ang hinala ng iba at hinala ko rin, hinala ko lang, tsorya lang, huwag niyo papaniwalaan, tsorya lang to, ha? Maaring ilihis may possible ang Cabral Files. Kasi si Loren po talagang, alam nyo naman, anak niya si Leandro Libiste.
Eh, syempre, si Leandro Libiste, numahanap ng tiyempo, at si Libiste, kadikit ni Marcoleta, maaring iniisip, aba, si Marcoleta yan, malaking pader yung babanggain, talaga ilalabas yan. O, ganito gawin mo para hindi labas yan. Syempre, yung nanay, papangakuan mo pwede ng, oy, gagawin ka namin Senate President. Senator Loren, wag po kayong papauto dyan kay Tuta, ha? Ang may galamay pa rin yan. Ang umiikot pa rin galamay niya, alam nyo na kung sino yung galamay niyan. Ayun, si Tamba. Di ba? Hindi sa akin lang, ha? Huwag kayo papauto dyan. Isang script lang nangyayari lahat ngayon. Di ba? Isang panlilin lang po. Lalo na yung suspension kay Kiko. Bakit? Bakit siya sabing panlilin lang yung suspension 60 days, another 60 days na suspension kay Kiko Barsaga? Ha? Para walang makapagsalita. Hindi sa akin lang, ha? Malayang panalita. Biruin mo, sabihin ba naman nito? Tingnan mo sabi nito, ha? Tingnan mo kung nasa tamang pag-iisip pa ba to, ha? Kayo lang humusga kung nasa tamang pag-iisip. Kayo maglagay dyan kung nasa tamang pag-iisip pa ba tong taong ito. Abante, nais nang tuluyang tanggalin si Kiko sa Kongreso. Ako talaga ang gusto ko dyan is expulsion. Expulsion. Kasi you can suspend. Hindi naman titigil magsalita yan. Grabe, pati malayang pananalita. Ayaw nila. Tapos ito katwiran, ha, naniniwala si Benny Abante na hindi umano sapat ang panibagong suspension sa ipapato kay Kiko Barsaga dahil hindi umano ito titigil sa pagsasalita kahit pa ulit-ulit na parusahan. Sa ilang panayam, iginiit ni Abante mas mabigat na parusa dapat isalang alang-alang labang kay Barsaga. Ako talaga ang gusto ko dyan, expulsion. Kasi you can suspend. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Dagdag pa niya, iginagalang umano nila ang karapatang malayang panalita ni Barsaga, ngunit may hangganan ito sa loob ng Kongreso. Pinapayagan namin yung freedom of speech. Ay, in fact, sabi ko nga na kapag pinilit natin siya, ay nagkakaroon ng medical expert na tumitingin sa kanya that might even violate his right a person. Ayon kay Abante, mas karapatan pa rin magsalita ni Barsaga, ngunit may limitasyon ito sa loob ng institusyon. Nasa kanya yon, he still speak outside Congress but not inside Congress. Biruin mo, nakakapag-init ng dugo, no? Nakakapag-init ng ulo, no? Sir, okay, sige, tama. Mali si Barsaga, tama ka. Pero yung mga napangalanan magnanakaw, sir, hindi para wala naman, sige, walang ebidensya sila mga pinangalanan lang. Pero sir, hindi mo ba inuudyukan yung mga yon na ipatawag man lang kahit sa anong hearing o sa kahit anong barangay ipatawag man lang, di ba? Hindi mo man lang udyukan yung mga yon. Mas pinagtutuunan nyo yung pansin na si Kiko kaya sasalita dahil alam niya may kalokohan na ginaganap dyan sa loob ng Congress. Ibig sabihin, malilinis lahat kayo dyan. Ha? Hindi nyo ba naman ipatawag yung mga pangalan pinangalanan dyan? Ha? Si Tambaluslos. Ha? Congressman din yun na. Ayaw nyo man lang sabihan na, ikaw, pumunta ka sa Senado, umupo ka doon, pagpatanong ka kay Senator Marcoleta. Wag na kay Lacson, pati kay Soto kasi itatanong noon, hindi ka panipaniwala kay Senator Marcoleta, bakit ayaw nyo igisa-gisahin siya? Ayaw nyo. Public servant siya. Taxpayer siya, taxpayer kayo, ayaw nyo. Inuutosan kayo ng taong bayan, ayaw nyo. Ha? Tapos kay Kiko, ang sipag-sipag nyo. Di ba? Kaya, yan sa isa sa mga dahilan, bukod sa bulagaan sa Senado nangyayari, para sa akin opinion ko to hindi ba bulagaan yan? Hindi ba comedy nangyayari ngayon? Katuwaan lang, sinabi nito ni, katuwaan lang. Hindi ba comedy yan? Ha? Hindi ba, ikaw sa tamang pag-isip, tama ba ito ginagawa nila? Ha? Pag naroon mo yung Senado, seryosong ano yan? O asan si Boy Tago? Ha? Si Parliamentary Corte si Boy. Nasaan na? Sumusud ka sa batas pero pinayagan mo may ganito. Nasa konstitusyon ba to? Nasa batas ba to? Na may power sharing? May ganito ba? Sa Pilipinas na nangyari to eh. May palitan ng liderato sa Pilipinas na nangyari to eh. Di ho ba? Tama ba to? Baka panlilinlang lang to sa taong bayan. Ang sabi niya ng iba, ilabas nyo si Junior. Siningit ko lang kasi may nabasa ako kay sa mga post ng ibang malaking politiko. Nasa na si Junior, bakit nawawala? May nagsasabi pa daw, baka daw yung hospital dali na dun sa Malacanang. Ibig sabihin yung mga equipment ng hospital nasa Malacanang na. Bakit? Ano daw nangyayari? Ba't wala si Junior ngayon? Bakit daw di nagpapakita ilang araw na? Samantala daw yung dating Pangulo, na si Pangulong Duterte, pag hinanap ng tao, nagpapakita kahit alam niya may sakit, inaamin, di ba? May ganun tema eh. Baka naman niya panilinlang lang ng serious. Saka yung kay suspension ni Kiko, isang kahayagan na wag gagaya. Parang ganito. Ito babala sa mga congressman na magsasalita. Kasi nang balat ni Atras Abante, di ba? Magsasalita nagsasalita si Kiko eh.
laban sa katiwalian ng Pilipinas eh. Ibig sabihin, yan ang babala sa mga ibang politiko na magsalita, isosuspension. Yan na ba yun? Yan na ba yun? Yan na ba yung panakot? Tapos si Eli San Fernando, anong ginawa? Ha? Nagsalita siya doon sa lugar ng Lipa. Anong ginawa ni Batman? Anong ginawa ni Batman? Ayun, ninongrata siya. Di ba? Yan! Oh, lahat na lang sila perfect. Si Libiste, sasalita anong ginawa kay Libiste. Kakasuhan, ang daming kaso. Anong mga pabibintang na ginawa? Ha? Oh, hindi nila makasuhan si Marcoleta. Malakas eh. May pader eh. Pader eh. Anong ginawa nila? Kaya duda ko, chore lang. Huwag niyo paniniwalaan to ha. Akin lang to ha. Akin lang to, may paniwala na. Kaya ang duda ko, inuuto nyo si Sen Loren, tapos power sharing kuno para yung Cabral makontrol. Para, alam mo na, friendship na kuno, para baka may utos naman kasi yung taas sa inyo, hindi kaya? Ha? O, ito, pahinga pa natin, diretso natin. Alam. So what happened? So hindi natuloy? Magkakaroon ba dapat ng change? Hindi, wala. Wala. Wala akong alam. Wala ka alam, nangyari yon? Pwede ba naman yun? Niloloko tayo, no? Nangyari sa harap mo. Senate ka, papayag ka. Meron ba yung power sharing doon sa sa post ni Sen Kiko? Ano po yung ibig sabihin nun, sir? Ayun o, yung post na ni Kiko na power sharing, ito na nga yung sinasabi natin guys, na may power sharing, ayan o, hashtag power sharing, dalawang plug ng Pilipinas. Oh, ano yung dalawang plug na yan? Sino yan? Di ba? Common sense na lang. Sino ba yung dalawang plug na yan? Si Lawrence, saka si Senate? Ano ibig mong sabihin? Sir, ang tatandaan nyo na, ha? Hindi kami mga bata na nasanay kayo noong araw na pinaglalaro-laruan ng mga matandang politiko, sir. Alam namin yung mga ganyang mga pahaging, sir. Ano ibig sabihin yan, sir? Seryoso ba talaga kayo? Sa bagay, hindi kami naniniwalang seryoso ka, Matching. Kasi ngayon ko na nag-iingay sa China eh. Di ba? Yung hindi ka na maingay sa flood control eh. Tuloy. Yung power sharing daw. May post siya sa Facebook. Power sharing. Ano po ibig sabihin nun? Nagbibiro lang yung ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. Sir, sino yung sinasabi instigator ni Senator Pia? Instigator daw po. Sino sinasabi ni Senator Pia na instigator? Instigator ng ano? Nung po dito? Yung pagpapalit ng leadership. Maangan to, kala niya wala instigator na Sir, 5 times kang senador, pag tinanong ka, medyo hindi mo alam. Alam mo yung sagot. Di ba? Ano ba naman tong taong to? Di ba? Di ba? At hinala ko rin, talagang gusto niya, kasi may talaga, pero may lumalabas talagang na kudita, na 13 ng senador ang pinag-iisipan nila yung Pia, pati yung Bilyar, pati yung, hindi ko alam kung magkapatid na Bilyar, pati yung heirs ito, lilipat dyan. Huwag nyo nilukuhin taong bayan. Kung palitan nyo na, hindi para kay Soto na lang, para sa taong bayan. Bakit? Etong dalawang ito, walang balak ito ipatawag si Tambaluslos. Walang balak ipatawag nito si Romualdez. Ang gusto nito, ganyan lang parang bulagan style. Hanggang lumipas na naman ng panahon. February na hindi mo malaya, konti lang February, March na, July na, August na, Berna naman. Wala na naman ang mangyayari. Di ba? Pinapatagal nila. Di ba? Yung taong bayan, uhaw na sa kasagutan. Ay, hindi ko alam. Pero sir, sabi kanina, may 17 na yung minority. Well, not me. It's the majority. The majority. They always decide. The majority thwarted an attempt on you. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it. Well, the majority. The majority. Not me. Not me. Paano, sir? Paano? It's always the majority who decides. Sir, kumpiyansa kayo na next week wala nang ganito? Most probably. Opo, sir. Hopefully. Paano? Tsaka ongoing. Alam naman ang leadership sa Senate. It's always ongoing. Yes, yeah. Sir, Ano ano lagi naging yan? turning point? Bakit hindi nagtagumpay sila? Anong nangyari, sir? I don't know. Better ask them. You know about it. Pero sir, anong sabi ni Sen Loren? Kasi sa daw yung anong sabi sa inyo ni Sen Loren? Well, she was not She was not, well, she Nagkausap kayo, She sir? was- Si decline? I think so. I think she did. I think she did. Thank you, sir. How are you feeling, sir? Hmm? How are you feeling, sir? Okay, same. Same. No worries kanina.
No? Ako pa, Senator. You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader. Ako pa. Talagang tiyataas niya bangko niya, no? Talagang, alam mo kahit sa mga interview niya, na talagang ano siya, no? Nasasabi niya na hindi naman kailangan mag-abogado. Talaga, pinupuri niya sarili niya, no? Sir, walang pupuri siguro sa'yo, no? No, mga kakilala mo lamang doon, taga noontime show lang, no? Yung mga tao dito, hindi ka pinupuri, no? Kasi kita-kita namin, eh. Leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Ito yung kagahapon na tinawag ng Madam President, sabi ni Subiri, no? Okay na naman yan. Hindi kasalanan ni Ligarda yan. Ang problema dyan, yung play dyan. 'Di ba? Ano ibig sabihin yan? Para nagpapalakas kayo kay Ligarda? Kino-close nyo na? Ngayon, ito nagkataon lang ba to? Hindi nyo pinapansin si Ligarda? Nagsalita anak niya tungkol sa Cabral Pais, ganyan-ganyan na kayo ngayon? Ha? Nakakapaghalata naman yata. Ha? Kung halimbawa, inuuto-uto nyo na to? Ano to? Sige nga, mga kababayan, tama ba itong hinala ko? Hindi ko sasabihin, totoo itong sabi ko tsorya ko lang yon. Ang tinatanong ko sa inyo, totoo ba yung tsorya ko? Kayo sumagot. Na kaya nila binobola-bola ngayon to si Ligarda kasi yung anak niya hawak yung Cabral Pais, hindi mapigilan. 'Di ba? Ano may sasabi pa nga daw kasi 'di ba 20 bansa pupuntahan ngayon ni Leandro Libiste. Sabi tatakas na daw. Diyos ko po talaga walang alam tong mga to, no? Kung tatakas 'yon, hindi yun para magpaalam pa. Ang pag-alis ng bansa, pinapaalam po yan dahil congressman siya. Dapat alam nyo yan. Di ba tatakas na daw si Libiste? Hindi tatakas yun. Dito, tsorya ko parang binobola nila para kasi nga, anak niya may Cabral Pais. Tapos, si Libiste, kita nyo, nakipagpulong kay Marcoleta, di ba nakaraan? Nakipag-copy. Tapos may mga laptop pa sa harapan. Natatakot na sila kasi baka ibunyag na. Di ba? Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see Tuwa pa si Tuta, tuwa po. you on the Natawa pa siya. Tinawag Madam President. Ano ibig sabihin yan? Nilalaro niyo ba utak ng tao? Pinalaroan niyo ba intellectual namin? on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension. Madam President, Katuwaan lang niya. Siguro binulungan niya. Pwedeng ito senaryo Sige, ikaw bahala. Ako si Tuta. Sige, kuwari ikaw mag-ano. Number 1, kaya ginawa, pwede i-list yung topic sa flood control. Number 2, iniisip ng iba, kaya ginagawa tong gimmick na to. Walang alam si Senator Loren dito mabait yan. Mabait ang puso yan ni Senator Loren. Hindi yan, ibig sabihin, baka lang play to ni Tuta. Pwede niyang bulungan niya na, ito, sige Loren, para matakpan yung issue. Hindi niya sinasabi yan, pero ang hinala ng iba, matakpan ang issue na to sa flood control. At iba pang malalim na pag-aaral, matakpan daw yung issue nitong kay Junior, ba't wala? I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Hindi niyo sinawayan? Pag si Senator Marcoleta, galit kayo? Pag seryoso siya sabi si Senator Marcoleta, ipatala niyo ang mapa ng coordinates na yan, mga Japanese. Galit kayo? Pero pag ganito, okay lang sa inyo? Any objections? I don't see the Hindi natin minority. sisisi si Ma'am Loren 100% mabuti puso nito, okay yan. Kaso nga lang, na bobola ng mga to, hindi ko sasabi ma'am na bobola ka na masyado. Ibig sabihin, yung mga yan, yung nasa paligid mo na, ito lang payo ko, ingat po kayo ma'am, diyan. Yung si school bukol ma'am, ingat po kayo. Here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 9. 2026. Nangyari yan habang Tignan mo, only in the Philippines. So, palakpakan ni school bukol. Senate ka. Pero, ikaw mismo ang kumonsente na gawin yan. Hindi ko si Loren ma'am, hindi kita
Sa'yo ako, Ma'am Loren. Sa'yo ako. Ang ayoko lang, itong si School Bukol. Tama, ang husay, ang galing. Only in the Philippines. Palakpakan natin si Senate President natin. Plus si School Bukol. Husay. Paikuti ng roleta. Ugong ang umano'y panibagong kudita sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, Ayan, yan yun. kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros Yan yun. at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #power sharing Ito yun. ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw ang tinutulak na Senate President? Thank you. Madam President. Was there an attempt po? Maybe the future president of the Senate. We'll see. Yeah, we discussed and Kung sakali maging our group is more Kung sakali man maging Senate President si Legarda, dahil sa kagustuhan ni Soto, na binoto niya yan, ano ba, pag tinanggal si Soto na ayaw niya, hindi niya kagustuhan, isa lang ibig sabihin niyan, gusto ng minority black maging Senate President si Legarda. Andiyan sila Marcoleta, yung mga minority black, sila Robin. Pero kung halimbawa itong si Soto bumoto para kay Legarda, nakakaduda. Na ano to, power sharing o power kapalit ng siyempre anak, ilalabas yung Cabral Files. Siyempre, walang ibang mapigilan, ito lang talaga. Ganun ba 'yon? Tanong ko lang, ganun ba 'yon? Ha? Alam ko hindi gagawin ni Senator Legarda 'yan. Pero ang mga nasa isip niya, nasa paligid niya. Ma'am, kaya nga sabi ko, Ma'am Legarda, baka marinig niyo ako, ingat kayo sa mga to. Baka gawin ng plano sa inyo. Duda ko lang, tsorya ko lang. Baka ganun. Hindi ko sasabing yun na yung gagawin, ha? Baka lang ganun. Tsorya lang pala. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership. Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Pero ba sinasabing power sharing doon sa sa post ni Sen Kiko? Nagbibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umunay kudita, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted the attempt? Not near future. Nagkaroon ng attempt. Kasi ano namin, we're all one big happy family. kinumpirma One of big happy family. ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. O, tingnan mo. Alam nyo na, kung kagustuhan ni Soto maupo yan si Legarda, ha? Alam na namin yan, sir, baka naman kasi may plano ka. Yung Cabral Files na yan. Di ba? Baka tatakot ka, yung amo mo na si Tamba, mabuko doon sa Cabral Files. Hindi, ito, wala akong ibang naisip kasi, senaryo lang. Sorry lang, kayo ano naisip nyo? Bakit kung sakaling gusto ni nito ni School Bukol pa open si Legarda? Sige nga, anong dahilan? Sige nga. How are you feeling, sir? Same. No worry. Ako ba, Senator? Sa tingin mo, akala siguro, libiste, kung sakali man ang mama mo gawin Senate President, sana wag kang, 32 years old ka na, Sir Leandro. Umaasa po sa inyong taong bayan, sana mailabas nyo po sa tamang pagkakataon itong mga libiste file. Opo. Dikit lang po kayo si Senator Marcoleta. Yan po ang matapang sa lahat. Hindi yan, mga duwag yung mga yan. Duwag po yung mga yan. Ang tunay pong matapang, ang nakikipag-usap na maayos sa tandaan yan. Hindi po ang matapang yung nakikipag-away yung sabihin, layas! Sabihin ni Bendalo, layas! Hindi. Tamo, ceasefire siya ngayon sa Chinese Embassy. Yeah? Hindi po matapang yon. Kaduwagan po yon. No? Pati yung ginagawa ni Kiko Maching, kaduwagan po yon. Bakit? Biruin mo, ngayon mo lang pagtatanggol ang Pilipino, ang tagal mo ng senador, 8 months ka na, ngayon mo na naisip pagtanggol ang Pilipino. Nung flood control, hindi mo tanggol. Sabi ng mga audience, sabi ng mga fans nyo, iba daw yon, magkaibang sitwasyon daw. Magkaibang sitwasyon talaga ang flood control sa China. Pero parehas problema. Parehas dapat ipagtanggol mo ang Pilipino. Pero pagtanggol mo lang, selective ka lang. Doon lang sa China, pagtanggol mo ang Pilipino.
Pero sa flood, hindi. Kaya wala yan. Wala po yan. Si Senator Marcoleta lang po talaga ang matapang niya dahil siya mismo nakikipag-usap ng maayos. Yun po ang tunay na matapang. Scientifically, biblically. You can, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. There's no problem with that. Some side, Ito naman yung kay Kiko Balsaga. Pahapyawan natin konti. Congressman Avalos cited some Sabi ko na, sinuspin dito, gusto expulsion pa kasi nga, alam nyo na, panakot sa iba. Para siya sabi, yan sample na yan. Pag may magsasayta pa sa inyo, ganito mangyayari. Parang ganyan siya sabi nila. Di ba? Napakabalat sibuas sila, sensitive sila, di ba? Pero, ganito sa kanila may mga mental illness. Ganito sa kanila, yung mga nagnanakaw na harap-harapan sa kanila, okay lang sa kanila. Walang ethics yun. Ito sa kanila, ethics niya yung sasalita. Kahit mag-asar man lang yan, o anong gawin sa inyo, asaran kayo niya, murahin kayo niyan. Mas higit pa rin yung ginawa ng ibang congressman na kung saan yung kaba ng bayan. Di ba? sa Yes. that yung allegation kay Representative Ako and then from BSEC na cyberland and case na denial ni Representative Tulo. But this for you, do you stand on any of the allegations and social media posts that you did? Stand on. Well, regarding the cyber libel case versus Puno, I believe I'll be filing my counter affidavit by 2nd or 3rd week of February. And yes, well, what's exactly the question? Yung kay Representative Ako na in connection sa flood control scandal and Sir, I don't know, sagutin ko na lang. So, do you regret anything that you said about Congressman Ako If I and would, your colleagues in general, given the additional suspension? if I would ultimately regret it, then I would not have stated it in the first place. Every and all congressman must be investigated for their involvement, since it does not only implicate one congressman, but rather the House as a whole. Walang nag-iimbestiga dyan. Yung mga matatapang pero yung mga ibang congressman dyan, distrito kayo ng kanya-kanyang lungsod. Pero wala kayong pakialam sa bansa na nangyayari sa atin kung sino nagnakaw. Hindi kayo sasalita. Pag may nagsalita, ginaganito nyo. So therefore, the flood control applies to every Hindi lahat congressman ng congressman that was present during the time the budget was made. So you don't regret it, Kong? No regrets? No, I wouldn't have done it if I would have regretted it either way. Kung wala kayong sama ng loob at ano yung gagawin nyo sa 60 days na suspension, Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see Tama. within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. kanina Okay. po gusto nyo sana magsalita sa plenary, ano po sana yung sasabihin? I would have stated, would you like me to make my speech now? Kasi or, medyo mahaba yun kasi Just na lang. di mahaba kasi 3 minutes lang naman yung maximum na binibigay sa mga gusto mag-explain on their votes. And there was Tamo 3 minutes lang, oh. Alam mo, malaking kalokohan yan, eh. Mag-i-explain ka 3 minutes lang. Ikaw, alam mo, ewan ko batas ng Pilipinas, no? Sa napupulot, no? Mag-i-explain ka 3 minutes lang. Sino ba naman tao na kapag explain 3 minutes lang? Ha? Ang 3 minutes lang, yung taong tinatanong, pwede pa 3 minutes lang, tanongin ka. Kasi may mga tanong, ang sagot, explanation. Di ba? Ngayon, mag-i-explain ka dito, 3 minutes na bibigyan ka. Doon pala mali na eh. Wala talaga. Kaya kahit bulag, inilagay mo sa Pilipinas, alam mo kung nasa Pilipinas ka eh. Oo. Pag yung ganito style, mga patakaran, around 6 or 7 people who explained their vote, I would have stated that the vote, as what I was saying now, it's a waste of taxpayer money. There are plenty of things that Congress should prioritize and plenty of bills that should be prioritized instead of these committee reports that ultimately serve no purpose. Firstly, the VAT abolition bill that I've proposed and that I've also filed, we need to remove the value-added tax system. It's a hindrance to the Filipino people, and it's basically just every time na may transaction ka, makakita mo kung paano ka nanakawan ng gobyerno, and that's mostly that's a very big injustice that we can see in our day-to-day lives, and also all the other bills that
I have filed like the travel transparency law, travel transparency bill, which will mandate all representatives from the lower house to disclose whenever they have any foreign travel, so that we do not repeat the situation with Congressman Zaldico, former Congressman Zaldico. For the next 60 days, kasi effectively, they didn't leave home suspension. Play with my cats and dogs. Malaylo po ba kayo sa social media? Siguro maglaylo muna. Yan. Yan ang gusto nila mangyari. Na paglaylo yun doon sa social media, yung mga sasalita, lahat ng sasalita, di ba yung mga tuwad ko, anong ginagawa yung mga vlogger? Pinapatawag. Lahat ng vlogger sasalita, pinapatawag. Pero yung mga vlogger ng BBM, never mo pinatawag yun. Iba nagpapakalat ng fake news, di pinapatawag yun. Minumura na! Ha? Minumura na mga nagmumura na, hindi pa pinapatawag yun. Pero pag ikaw nagsasalita laban sa kanila, pinupuna, hindi naman laban sa kanila actually, pinupuna sila, yan, susupiling ka katulad nito. Di ba? Yan ang babala sa iba ng ano, parang sinasabi dito, yung mga ibang congressman, mga ibang individual na politiko, huwag magsasalita kasi ganito mangyayari, suspension. Yan po. Hindi tama yung sinasabi ni Libiste, ha? Meron tayong de facto martial law. Ha? Nasa ng malayang pananalita. Ha? Biruin mo. Pati pagiging mga pro-China ng ibang Pilipino, galit kayo. Ayaw ng pro-China! Nagwawala pa isang ano dyan, congressman, oh. Oh? Halimbawa ako, hindi naman ako, mahal ko Pilipino, pero gusto ko China, halimbawa. Ano pakialam mo? Kung gusto ko China, para sa ikuunlad ng bansang Pilipinas. Di ba? Lawakan niya natin, isip natin itong mga to. Kanina ni Kong Janet Gary na parang naaawa daw siya sa iyo and all. Ano masasabi mo? Naawa daw bilang isang doktor, bilang isang inasabi ni Garin. Scoop po. Naawa daw. Na parang Alam mo, yung mga ganyang politiko, ha, nakaka-detect niya yung mga nasa babang Pilipino. Ha? Dapat itong mga to talaga, hindi na iboto itong mga to eh. Oh. saying na naawa daw siya sa iyo as a mother. I mean, it's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya doon sa mga naapektuhan ng Dingtap siya. Yan. Saka naawa siya doon sa mga nanakawan. Di ba? Pati ka naawa kay Kiko, kaplastikan yun. Di ba? Alam mo, itong mga to, plastic itong mga to. Ngayon, maglatag nga kayo dito ngayon ng isang politiko maliban kay Senator Marcoleta, kay Kiko Barsaga, kay Libiste, kay Elisam Fernando, at iba pang mga politiko ngayon na pitatanggol lang taong bayan para sa flood control. Sa flood control, hindi sa China. Kasi sa China nakahanap si Kiko Matching eh. Na kunwari pitatanggol niya Pilipino, pero kunwari lang yon. Eto, may nakita ba kayo sa flood control pitatanggol nila ang taong bayan? Wala! Ikulong na yan. Yun lang sasabi nila, pero hindi nila mapangalanan kahit pinangalanan na mismo ng Pangulo. Bakit? Kasi malay nyo, kasamahan pala nila yon. Di ba? Ganyan. No. Eto mga to, nagsasalita sila si Senator Marcoleta, yan ang tunay na tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino. Hindi sila. Kung talaga sila mahal nila Pilipino, hindi nila isususpend dito. Bakit? Dahil ito, nagbubulgar ng mga katiwalian. Tama? Dapat pabor nga sila, pasalamat sila eh. May taong matapang na kung saan lumalaban sa katiwalian. Meron man o wala sa pandinig mo o sa pananaw mo na meron maganakaw sa Pilipinas, at least meron nagsasalita sa atin sa gitna natin na matapang para supili ng mga darating na masama at mga masama. Walang iba, ito, isa si Kiko Barsaga, pero ayaw nyo yun. Ayaw nyo yun. Sa madaling salita, therefore, ayaw nyo yung taong bayan na matulungan kami na kung sino mahanap ang totoong mastermind. Di ba ganun yun? They have the mothers there face far more than whatever I'm facing now. Okay, hanggang dito lang po ba tayo. Tapos na yan. Salamat sa iyo, Kiko Barsaga. 60 days suspension naman. Wala tayong magagawa. Panahon nila eh. Yeah? Hindi pala panahon nila. Dapat panahon ng taong bayan. Di ba? Kailan ba maging panahon ng taong bayan? Kami naman, please. Kami naman. Di ba? Yun lang po. Kaya sasalita ang iba ng mga masakit sa inyo. Kasi kayo lagi, matapos kayo maupo, binabaliwala nyo. No? Okay, lahat yan ay aking opinion. Paalam sa inyong lahat.